a Kangaroo Fern production. You know what? People are always going to say something, regardless. Sabi nga nila, di ba? Them if you do, them if you're not. If you don't. So, if you want to share your journey, share mo lang. Regardless kung may mag-comment, mag-like, mag-view. Ang gusto mo kasi mag-share lang. Hindi then just share it. If you're hoping to inspire, trust me, there will come a day or at least one person is going to come up to you and say, thank you for sharing your story. Na-inspire ako. And ako doon ako nagsimula eh. I didn't mind kung may manood, may mag-comment, may mag-like, mag-share. Share lang ako ng story ko. It just so happens na may mga bagay din akong sinishare na inspiring din. Minsan may mga bagay din na pinag-iisipan ko talaga, okay, how can I make this really inspiring? Ganon. May mga iba na, wow, I didn't realize that's so inspiring sa ibang tao. Nag-share lang naman ako. Ganon. So, if nahihiya ka, share with maybe something that's not so personal para sa'yo. Share something na ordinary lang. Ito yung ginawa mo ngayong araw, and then I find it really nice, and then i-connect mo sa pagiging Pilipino mo, connect mo sa Pilipinas, and some people are going to say, yeah, oo nga no, na-experience ko din yan. It's going to resonate with them, and then that's how you gain confidence na, ay okay, may nanonood, may nakagusto ng content ko, gawa pa ako ulit, and then so on, and it will snowball. Yan. Ay, record yun na. Sige yan, para salin natin sa kwentuhan natin. Kamusta? I'm good. How are you? Mainit dito ngayon. Nasa Wollongong area ako. Saan ka ba? Adelaide. Kahapon kami mainit. 40 kami kahapon. Wow. My God. Parang pahabol ng summer. I think isang linggo last week, puro kami, above 30s, about 37. So kahapon 40. So, pero ngayon, nag-mellow down na, naging nasa 27 o 22 na ata kami noon. At least hindi na ganoon kainit. Diyos ko, dito ang init, napaka-humid. Kaya I had to take another shower kasi grabe ang init talaga. Sobra. Syempre, pag-usapan pa rin natin mga Filipino migrant, mga nandito na sa Australia, yung matagal na dito. So katulad ko, matagal na rin ako dito sa Australia. So ito na yung sinasabi kong pangalawang tahanan ko. Kasi una, nag-New Zealand ako. So, after 10 years sa New Zealand, pumunta ako sa Australia. So, 12 years na ako. So, today episode, pag-uusapan natin yung journey ng, matagal ko nang ini-email, message to sa TikTok eh. Ang tagal ko na kinukulit to eh. medyo busy siya. So, please welcome to the show. So, sa mga nagti-TikTok dyan, meron siyang 100,000 followers sa TikTok. At pinag-uusapan niya rin yung mga expat din. So, mostly similar kami sa mga ginagawa namin. So, please welcome to the Unfiltered Conversation. Tawagin natin si Tito Icon. Tito Icon, kamusta? Wow. What an intro. Thank you sa intro, Miko. Miko ba? Is it Miko, Maiko? Miko. Yeah, Miko. Miko Santos, sorry. Yeah, so pasensya ka na. Hindi ko na nabalikan yung message mo. Tagal na nga nun eh. Kasi ang daming nagme-message talaga every day sa TikTok. And then, TikTok, kapag sobrang dami yung message mo and you try to search for a keyword sa inbox mo, ayaw niya nang mag-search kasi sobrang dami ng messages. And then yun, natabunan na. And this time around, nung nag-message ka uli, I made sure na nakapin na yung pangalan mo dun sa taas. That way, I can get back to you. Thanks for having me in the show. Thank you so much. Kwento mo naman, Tito Icon. So, kwento mo naman yung sa amin yung journey mo from Pinas to Australia. Ano ba yung nag-push sa'yo na mag-migrate? Was there any moment talaga sa naisip mo, oy, Australia na ito? Yeah. That's unang tinatanong actually sa akin din na paano ka ba nag-migrate sa Australia? What motivated you? Yeah. So back in 2015, pumunta kami dito ng family ko. Nag-tourist kami kasi binisita namin yung kuya ko. He's been here since 2014. So,
2015, binisita namin siya, and then I was able to see Australia. And then nag-Sydney kami, nag-Melbourne, and then nag-Brisbane, and then nag-Sydney uli. So we were here for 3 weeks, and then during that time, nakita ko, ang ganda pala ng Australia. Ang ganda ng transport system particularly. Sa transport system talaga ako na in love. Alam mo yun, nasa Metro City ka nagtatrabaho tapos yung bahay mo sabihin natin. It's like comparable to, I would say, nasa Metro Manila ka nagtatrabaho tapos ang bahay mo, let's say, Cavite or further. It takes you only 20-30 minutes na train. Parang ang ganda, ang sarap, tapos hindi congested. But back then, sabi ko, I have no plans na magtrabaho abroad kasi yung trabaho ko sa Pilipinas at that time, I believe, na okay na. Kaya ko nang mabuhay. Single ako. Wala akong responsibility na family, pinapakain iba, or pinapaaral ba, ganun. Wala. So, it's just by myself. So, sabi ko, hindi ko kailangan ng malaking pera. But, ang nakita ko na isa is, yung trabaho ko sa Pilipinas, yung equivalent, kung yung trabaho na yon ilalaan ko dito sa Australia, mas malaki yung gains ko. Not only that, yung quality of life. Yun na nga, sabi ko, yung transport system, hindi naubos yung oras mo sa kasakay ka sa jeep or bus. So yun, sabi ko, okay, maganda, pero wala talaga akong plano. And then my family convinced me, sige na, itry mo. Kasi IT ako eh. And sabi nila, hindi man ng IT, try mo lang, just give it a shot. If it doesn't work out, uwi ka Pilipinas. Hindi pa rin ako convinced until yung ninong ko na nandito sa Sydney, binreakdown niya sa akin. Sabi niya, Icon, come here, let's talk. Okay, sabihin natin itong kitain mo, itong sweldo mo. He really broke it down to me. $27 per hour ha, na example na sweldo. And he was able to show me na may ipon ka. Ito yung life mo, may ipon ka pa at $27 per hour. Now, just imagine if mas malaki yung sweldo mo, 40 an hour, 42, and so on. Sabi ko, okay, sige nga, why don't we try? So, for 1 year, I prepared. And then, naghanap ako ng employer, may nahanap ako. Long story short, I was sponsored. And then, that's it. Nandito na ako ngayon. I think usually gano'n talaga yung mga some of the reason talaga ng Filipino to go overseas din, eh. Kasi for me as well, kaya naman ako napunta sa New Zealand because of yung ano naman, yung magandang trabaho, and then for your family as well kasi may kids ako that time. So, para sa kanila, I think usually yun yung mga reason ng mga Filipino migrant na pupunta dito. So, yung pumunta ka na dito sa Australia, kasi Australia yung napunta mo na yung Sydney. Ano yung sinasabi mong na culture shock ka ba? Ano ba yung mga bagay sa Australia na pinakamahirap ang i-adjust? Yung mga moment na naisip ko, tama ba itong ginawa kong pinasok ko ito? Right. So, nung una, it wasn't that shocking anymore, to be honest, nung second, yung pumunta na ako dito on a work visa. Kasi, a year prior, sabi ko nga, nakapunta na kami. So, may mga bagay na dun kami nagulat. So, if you're going to ask me ano yung mga nagulat ako, I would answer you during my first time na punta dito. So, nagulat ako isa na ang aga ng mga malls magsarado, yung mga shops, mga ganun. Tapos, sa amin, sanay kami na kapag travels, in our minds, alam na namin na maglalakad talaga. You're really going to walk. Kasi walang jeep sa ibang bansa. Sa Pilipinas lang naman may jeep. Sa Pilipinas lang may tricycle, may pajak. So, we knew na maglalakad talaga kami. But I didn't realize na ganung lakad pala talaga. Oo. So, if yung halimbawa, bahay mo, wala dun sa bus stop or hindi malapit sa train station, you really have to walk. So, yun yung isang mga bagay na nagulat ako. But I didn't find it in such a way na negative siya. Isip ko, this is nice. Nakakalakad. Kasi, isipin mo sa Pilipinas, paano ka mag-walking? Walang footpath. Diba? Nag-share kayo ng pajak, ng tricycle, ng truck, ng jeep, ng bus. Lahat doon sa isang kalsada. So, that was fine to me. What's the one thing that really nasabi ko na tama ba tong ginawa ko? To be honest, wala. Kasi
yung buhay ko, initial life ko dito sa Australia is something that I would say na magaan kumpara dun sa mga iba na nag-migrate dito, let's say on a student visa, na from manager naging kitchen hand, or di kaya yung mataas supervisor o ano ba diyan, tapos bigla ngayon cleaner. Walang ganong eksena eh. So I would say na magaan yung buhay ko yung sa simula. And i-point ko lang, and this is one of the reasons why I do what I do on TikTok, na gumagawa ako ng content guiding people, because I feel like I owe it to the community to give back. And that's how I am giving back. Kasi magaan yung buhay ko, so this is the least that I can do to give back. Yung bigyan sila ng tips, inspiration, guide them to make their lives a little bit easier. Actually, yung susunod na question ko sa'yo, Tito Icon, is about that. So, paano ba nag-start yung TikTok journey mo at may eureka moment ka ba or nagkataon lang and yung name mo ay Tito Icon? May story ba behind that? Bakit hindi kuya or Right. pare? Okay, good question. Okay, so for some who don't know this, Icon talaga yung pangalan ko. Okay? Icon talaga yung pangalan ko. Yan yung nasa birth certificate ko talaga. The reason bakit Tito is because ang daming nagsisir sa akin. Nagbe-message, sir, ganito, sir, ganyan. And I don't like it, to be honest. I mean, like, I've been here in Australia for almost 9 years now, and nasanay na ako na first name basis lahat. At feeling ko kapag nagsasir sa akin yung tao, mataas yung level ko. And I don't like that feeling. Kasi lahat tayo pantay-pantay tayo dito. Yun ang mentality ko. So call me something else. Call me pre, bro, dude, whatever. And then naisip ko, okay, I'm in my late 30s, why not just call me Tito? So call me Tito, nilagay ko na doon Tito Icon. So that's how Tito Icon was born. But to answer your other questions, paano ba ako nagsimula sa TikTok? Matagal ko nang gusto na gumawa ng content following yung life ng mga Filipino expats dito sa Australia. Ang pinaka-idea ko pa noon, may susundan ako na Pinoy. Tapos parang kukwento yung buhay niya sa isang araw. But that faded out. And then here comes TikTok, short format. Naisip ko, sige nga, magkwento nga ako sa TikTok kung ano yung journey ko before. And then I think it resonated to a lot of people. And then I started sharing yung paano makarating dito through skilled migration program instead of student visa. And I think dun ako, I would say, pumutok talaga. Kasi people realized, meron palang ibang paraan na hindi ka mag-student. And long story short, I'm now up like 100,000 followers because of that. That's correct. So napansin ko rin nga sa mga video mo laging may Filipino culture na sinishare mo. Paano ba pinipili kung anong aspect ng Pinoy life na fini-feature mo? May process ka ba? Or kung ano lang yung feel mo on that day? Very, very good question. No? To be honest, there are a lot of instances during the day that something comes up in my mind, and then nagmo-monologue ako, and then during my monologue, dun na-form yung idea. Okay, ano ba yung final message ko? Okay, sige, maganda to. And then dati pa, I would always make sure na idaan ko sa producer ko. Meron akong producer, aka my wife. Idadaan ko sa kanya yung content. Ito yung gusto ko sabihin, ito yung message ko, and then sasabihin niya sa akin kung okay, maganda yan, sige, ganun, sige. So, and then record ako and then post, ganun. But these days, because medyo busy na, usually kung ano yung madaan sa isip ko, but I have this mental list of things that I want to talk about. Yun lang, depende rin syempre sa panahon. So, halimbawa, ngayon, medyo magulo sa Pilipinas. Okay, sige, share tayo ng kung ano ba yung parang encouragement na mag-abroad, mga ganon. Ngayon, hot topic, student visa. Okay, ano ba yung pwede mong gawin para hindi student visa, something else, mga ganon. Sure. That's correct. For sure naman talaga, yung may cultural differences, no, na meron bang mga cultural differences, say, na nakaka-influence sa content mo? Like, anong mga bagay na normal sa Australia, pero nagulat ka, pasil iba sa Pinas. Tapos, paano mo siya ginagawang content? May ganun ba?
Right. Another good question, no? Before I used to do that. Like for example, ano tawag doon? I shared before yung driving sa Australia or yung reading yung traffic signs, mga ganyan. Kasi itong mga bagay na to sa Pilipinas, they're there, but a lot of people don't follow them, to be honest. So nag-share ako ng mga ganun. So yung mga bagay na nakikita ko on a daily basis na maisip ko, wait lang, wala to sa Pilipinas. Ganun. Tapos yung one time I shared na dito sa Australia, mayroong footpath, kaya masarap mag-walking, mga ganung bagay. So, on a daily basis lang, kung ano yung maisipan ko na, ay, ito, wala to sa Pilipinas. Sige nga, mai-share nga, mga ganun. So curious lang ako ha. So, Tito Icon, ano ba yung reaction ng mga kababayan natin versus sa mga Aussie viewers? Meron ba? O ano yung difference sa comment and section mo? Sino yung mas maingay? When you say Aussie, are you referring to Filipinos na nandito sa Australia or Aussie, mga puti? Probably mix. Okay, but wala din naman kasi ako talagang audience, I would say siguro minuscule, maliit lang, sobrang liit ng Aussie na audience kasi I speak Tagalog sa content ko. So let's say mga Pilipino na nandito or Pilipino na nasa abroad. It's a mix, but kapag yung mga bagay na negatively showcasing yung nasa Pilipinas, mas maingay yung nasa Pilipinas, to be honest. Kasi tinatamaan sila eh. Like yung one time, ang sabi ko, yung post ko na about kung middle class ka sa Pilipinas, you have the most incentive na mag-abroad. Maraming nag-react na nasa Pilipinas, mostly in a good way, pero meron din iba in a negative way na sinasabi na, edi dyan na kayo sa abroad, huwag na kayong umuwi. Mga ganun. Yeah, correct. Naalala ko yung meron kang di naman content about this sa comment eh. Yung napasama ka dun sa comment pero hindi naman sa'yo. Oo, Yeah. that's true. Yeah, like may nagsabi, isa pa to si Tito Icon, like, wait, kasali pala ako. Bakit kasali ako? And the content creator was calling out yung ibang content creators na nag-i-encourage ng student visa tapos ngayon nawala na. And sinasabi ng mga nasa comment, isa pa to si Tito Icon, like, wait, ba't kasali ako? I never encourage people na mag-student. Bakit kasali ako? So, I guess it's just how people see things. Unfortunately, that's something that we cannot control. What we can control is how we react to them. And that's how I reacted to them. Na nag-share ako ng video saying na ganun. And I'm not sure if it was a good thing or a bad thing, but a lot of people sent positive messages, even sent me message sa Facebook ng mga friends ko na nakakita no na your content is actually helping, so just keep doing it. And sa akin, yeah, I'll just focus on them. Mga people na nakaka-appreciate ng content. Yeah, tama ka din. Yeah, correct. Kasi we do to share your experience to educate them as well. So, sa mga specific video mo, Tito Icon, meron ba nag-spark ng, say, meaningful na usapan about the cultural identity? Yung tipong nag-viral lang hindi dahil nakakataba, pero kasi may pinatama ka talaga. As much as possible, to be honest, I try to avoid, I would say, yung talagang kumaga pinpoint na calling out, ganyan. Ang content ko, I gusto ko blanket, generalize. If, ang sabi ko nga lagi, if the shoe fits well, feel free to wear it. Kung hindi ikaw yung tinatamaan dun sa video, then you don't have to react negatively. Pero kung tinamaan ka, I'm sorry. Real talk lang tayo dito. Yun yung kasi yung I would say foundation ng content ko. It's real talk. So kung tinamaan ka, kung nag-react ka, ibig sabihin tinamaan ka. Parang ganun yung dating. So far, wala naman akong ganun talaga na sinabi ko na, ito si ano na nang-away, ganyan. Siguro merong isa, but it's not related to, ano tawag dito, yung life ko dito sa Australia or anything to do with life, being an expat or whatever. It was yung, sabi ko na, yung isang content creator, kino-call out yung mga babae who's going through a particular phase. Like, ang linis mo naman, parang ganun. So, yun, marami ring nag-react doon. Yeah. So, paano mo ginagawa, maliban na tayo sa being a Filipino migrant. So, paano mo ba binabalance yung pagiging Pinoy mo
habang ini-embrace mo naman yung Australian culture. Right. Minsan ba nalilito ka or how do you paano ginagawa mo yun? That's a really good question. For me, no, kasi like you said, meron tayong Filipino culture, merong Australian culture, and I'm here, mix na siya. Paano ko mini-mix? I guess, ang sa akin lang, ang principle ko is, as long as wala akong dinidisrespect, as long as wala akong inaapakan, wala akong, kumbaga, I think yun, wala akong dinidisrespect, wala akong inapakan, gawin ko lang. It's not because ito yung kinalakihan ko, Filipino culture, ito gagawin ko. If ganito yung kultura sa Pilipinas, ito yung culture na kinalakihan ko, but I discovered na, ay, hindi pala ito maganda, meron palang ibang mas maganda, then I will leave that culture. Do you get what I mean? At the same time, kung merong mga Australian cultures na nandito tapos nakita ko beneficial sa akin, I will adapt. Hindi ko kailangan na mag-stick na, ay, Pilipino ako, hindi ko gagawin yan. Kahit na maganda yun. So what I think is, kung ano yung maganda, I will adapt it. Regardless kung Filipino culture ba yan or Australian culture ba yan. Kasi me as a person, I'm an individual. Me being Filipino doesn't define me as a person. Me being here in Australia doesn't define me as a person. That's what I believe. Mm. Well, may susunod na question ako dyan about that. Meron ka bang personal experience about discrimination or acceptance sa Australia? May mga times ka ba na naramdaman mong iba ka talaga or moment din na feel na welcome ka? To be honest, I have never felt na out of place ako dito. Ang sabi ko or ang ano ko is, Australia is a nation of immigrants. Wala sigurong tao dito. Siguro merong iba na nafe-feel nila out of place sila. Hindi ko naman sinasabi na lahat katulad ko. But for me, I never felt na I don't belong. No, because when I look at my neighbor, hindi naman sila puti. They're Chinese. Yung kapitbahay ko sa kabila, Indian, Nepali, Lebanese, iba-ibang lahi. So why would I feel out of place sa lugar na lahat kami, hindi kami dito lumaki? Does that make sense? So I never felt na I don't belong here. I've always felt na okay ako dito. I can adjust, I can adapt. Pare-paras naman tayo dito na mga tao din. Ang pinagkaiba lang natin kung saan tayo lumaki, yung itsura ng ilong natin, yung kulay natin. Yun lang yung pinagkaiba. But at the very core, we're all human beings and we should treat each other as such, regardless of race, color, or religion. I totally agree about that. So, balikan natin yung social media, Tito Icon. Sa tingin mo, gaano kalaking bagay yung social media para sa mga Pinoy abroad? Paano siya nagko-connect sa atin despite the distance? Nakaka-homesick ka minsan o minsan nakaka-comfort din itong social media? Social media for me as someone na nasa ibang bansa is a double-edged sword. So, on one hand, you still feel connected sa mga nangyayari sa Pilipinas. So natutuwa ka, may nakita kang ganyan, you still feel home at the very least virtually. On the other hand, makikita mo yung stressful moments sa Pilipinas, like what's going on right now, and minsan, 'di ba, parang hindi ka rin makatulog kasi magulo doon, ganyan. I remember one time nag-martial law sa Northern Mindanao because of yung mga insurgency sa Marawi, and me being someone who grew up in Iligan City, that's only few hours away from Marawi, medyo bothered din ako. So social media, nakikita ko lahat ganyan. So imbes na parang matutulog na ako, nai-stress ako, mga ganun. So social media is a powerful tool to connect and at the same time to cause division. Unfortunately, yun talaga. So for me, we should tread carefully sa social media. Kung hindi na nakakabuti sa mental health mo, get out. Walking ka. Correct. So ano naman yung advice mo sa mga ibang Pilipino, sa ibang Filipino migrant na gustong ring mag-share ng story nila online? Lalo yung mga nahihiya pa or takot sa mga basher. You know what? People are always going to say something regardless. Sabi nga nila, 'di ba? Them if you do, them if you're not. If you don't.
So, if you want to share your journey, share mo lang. Regardless kung may mag-comment, mag-like, mag-view. Ang gusto mo kasi mag-share lang, then just share it. If you're hoping to inspire, trust me, there will come a day or at least one person is going to come up to you and say, "Thank you for sharing your story. Na-inspire ako." And doon ako nagsimula eh. I didn't mind kung may manood, may mag-comment, may mag-like, mag-share. Share lang ako ng story ko. It just so happens na may mga bagay din akong sinishare na inspiring din. Minsan may mga bagay din na pinag-iisipan ko talaga, okay, how can I make this really inspiring? Ganon. May mga iba na, wow, I didn't realize that's so inspiring sa ibang tao. Nag-share lang naman ako. Ganon. So, if nahihiya ka, share with maybe something that's not so personal para sa'yo. Share something na ordinary lang. Ito yung ginawa mo ngayong araw, and then I find it really nice, and then pag i-connect mo sa pagiging Pilipino mo, connect mo sa Pilipinas, and some people are going to say, yeah, oo nga, no? Na-experience ko din yan. It's going to resonate with them, and then that's how you gain confidence na, ay, okay, may nanonood. May nakagusto ng content ko. Gawa pa ako ulit. And then so on and so on. And it will snowball. Alam natin kasi matagal ka rin gumagawa ng mga content na siguro na-involve na yung content mo since you started. Paano nagbago yung style mo at ano naman yung mga plano mo for the future? May Wow. dream kang collab about it? Oh, that's a really good question. So ang sa akin, it started as head talking. Ano ba yung kung ano yung format ko ngayon that you see me talking? Head talk format ba yung sabi nila, tawag nila doon? I can't remember. I just really stuck to my core. Regardless kung nag-iba yung style ko. Minsan nagko-content ako na nag-gardening, minsan nagko-content ako na kung ano ba diyan. But I stuck to my core, which is real talk. Yun ang kahit na ano pang itsura ko diyan, ginagawa ko, kung ano yung sinasabi ko, real talk. Yun ang sa akin na core ko. So, I really didn't take notice of how it evolved. Siguro parehas pa din. Siguro noon, lang ako, cellphone lang. But later on, I realized, people appreciated it more kung lagyan ko ng konting effort. Set up ako ng camera, lagay ako ng ilaw, magandang audio. Yun yung pinaka, I would say, evolution ko. In the future plans, so right now, I have my YouTube channel, The Pinoy Expat, where I talk to a lot of, I talk to a diverse group of Filipinos. Iba-ibang kwento nila, sinishare ko, hoping to inspire and hoping to educate people then how to move here, what life here is like. So, yun lang right now ang gusto kong tutukan talaga. Kung meron dyan mga Pilipino na may magandang kwento, reach out to me, share to me your story, share natin sa buong mundo so that they are inspired as well. That's it. Yun lang talaga yung focus ko right now. Yung sa TikTok, magkwento ng real talk, my personal journey, and sa The Pinoy Expat, magkwento ng buhay ng iba. Okay. Kung may isang bagay ka, Tito Icon, na gusto mong ma-take away ng viewers mo from your videos, whether Pinoy man sila or Filipino OC, ano yung mensahe na gusto mong ma-feel nila after watching it? Siguro, one thing is, there's hope. There's hope. Ang sabi nga ng tatay ko, pinakalagi niyang sinasabi sa amin, patay lang ang walang pag-asa. So, if you watch my videos and then ang shinare ko is something na mahirap tapos eventually nag-succeed, I'm hoping na that will give you hope as well. Yung mga videos ko sa YouTube na malakas, yung iba doon, mostly, ang message nila is hope. I interviewed last year si Ana na wala siyang choice but to do mag-escort service kasi mahirap talaga. But eventually, may nahanap siya na employer na nag-sponsor sa kanya. So now she's moving away from that kind of life. So there's hope. Si Raymond na 2 taon nag-send ng email application online
And finally, someone called him and asked kung pwede ba siya. And now, long story short, nandito na siya sa Australia with his family. There's hope. So, yun yung message na gusto ko. There's hope. There's always light at the end of the tunnel. Thank you so much for that. So, sa mga listener natin tsaka nanonood din, saan ba 'pag may gustong kumontak sa'yo or i-share nila yung story na paano sila makipag-coordinate sa'yo, Tito Icon? Well, they can always reach me on TikTok. So if you don't have TikTok, then reach out to my anong tawag dito? Yung The Pinoy Expat na YouTube channel. Pwede kayo mag-drop lang ng comment doon. Or if wala talaga, reach me out on Facebook. I'm on Facebook. Search nyo lang Icon Genshua. That's my personal profile. Wala ako ibang Facebook page na ibang like Tito Icon na page. That's my personal profile. Rest assured, ako at ako lang ang makakabasa niyan. So kung ano yung gusto mong i-share, kung gusto mo mag-anonymous, pag-usapan natin, then yeah, that's it. That's how you reach out to me. I will always reply 100% unless na lang na pumunta siya sa kailaliman ng spam or di kaya natabunan just like yours. Salamat, salamat. Okay,